Hello, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa mga sumasandaling ito. Ito na naman si Don Pipot, ang inyong kaibigan dito sa YouTube. Welcome po dito sa ating YouTube channel. Ang description po ng ating YouTube channel ay ang mga video tungkol sa environmental at sa balitang artista at politika. So ang laman po ng ating mga video po ay pang environmental and balitang artista at politika at iba pa. Welcome po kayo dito. Pagsaluhan po natin ang mga pintong artista ngayong araw. Ito po ay tungkol sa kay Kathleen Bernardo. At alam nyo bang napakabait pala nitong si Kathleen Bernardo, mga kaibigan. Kahit na niloko na siya ni Daniel Padilla ay wala man siyang reaksyon at hindi man lang siya nakapagsalita ng masama tungkol kay Daniel Padilla. Ganun ka hybrid ang batang ito at mataas ang pag-iisip, mataas ang intelektual at talagang matapang ika nga natin. Kahit masakit pa siguro sa kanyang damdamin, ayaw lang niyang mag-react at wala siyang sinabing masama laban sa kay Daniel kahit na niloko na siya nito. Ganon ang tao dapat. Ang taong mabait at taong may panindigan at taong hindi mapagtanim ng loob. Alam niyo kung minsan ang pag-ibig, mga kaibigan, ay talagang nakakapato. Halimbawa, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo gustong marinig yung masasama tungkol sa kanya at pinabaliwala mo ang mga sinasabing masama tungkol sa kanila, sa halip ay pinaniniwalaan mo ang iyong sarili. Kaya nga sa mga tunay na nagmamahal ay hindi kayo naniniwala sa mga masasama, kundi ang nakikita ng isang nagmamahal ay ang puro kabutihan lang sa puso ng kanyang minamahal. Naniniwala ba kayo doon? Ganun ang tingin ko kay Catherine Bernardo, malimana ko. Kay Catherine Bernardo sa naramdaman niya. Ayaw niyang bitawan ang kanyang sarili dahil ayaw niyang makasakit kay Daniel. Sa kabila ng lahat na sinaktan na siya ni Daniel. Alam mo, pag mahal mo ang isang tao, kinikimkim mo yung isang bagay na ayaw mong makasakit sa kanya dahil umaasa ka pa na baka balang araw ay magkabalikan kayo. Pero sa ginawa ni Daniel sa kay Kathleen ay walang imik o hindi man lang nagsasalita si Kathleen ng masama laban sa kay Daniel at wala tayong narinig. Kung meron nang narinig tayo, bahala na kayo kung anong narinig niyo. Pero kami, wala kaming narinig tungkol sa pagsasalita ni Kathleen ng masama tungkol sa kay Daniel. Sa halip, si Daniel nga may sinabi pa daw na yung aso ba yun na kahit ano daw ang gawin mo sa aso, maging loyal pa rin ang aso sa kanyang amo. Daniel, ang sasabihin ko lang sa iyo, hindi po aso si Kathleen. Si Kathleen po ay isang tao na sinasabi mo noon na ang pagmamahal mo kay Kathleen ay walang hangganan. Nasana ngayon yung walang hangganan? Kita ka lang ng isang babae na challenge ka, tulad ni Andrea, ay nag-iba na, nagbago na ang iyong damdamin. Well, anyway, karapatan mo yan, Daniel, kapag hindi pa naman tayo kasal ni Kathleen. Pero, ito lang sana ang iyong isipin, Daniel, na ang isang tao na mabait ay napakalaki ang karma dyan, ha? Malaki ang karma sa mga babaeng niluloko mo na sinaktan mo na hindi ka pa rin binalagbag or hindi ka pa rin nakarinig ng masamang salita mula sa kanya. Tahimik lang talaga si Kathleen. Kathleen, tahimik lang.
Yan ang mga magagandang uri ng lahi, hindi yung iba dyan, nararanasan mo, naririnig mo, para ng putak-putak ng bunganga, no? Kung ano-ano nang sinasabi. Pero si Kathleen, talagang disiplinado yung batang ito at maging may respeto to sa sarili kasi hindi siya marunong magsalita laban dun sa kanyang mga nanakit sa kanya. At pinipilit siya ng mga katampo nila, may mga pupilit daw na ito talaga ang dahilan na bakit sila naghiwalay. Ang sagot lang ni Kathleen ay pagod na siya, ayaw niya nang mag-comment, ayaw niyang magsalita tungkol kay Daniel. So, ganyan po sana, gayahin yung mga babae, hindi yung putak-putak na ang dami-dami pag kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na rinig kayo ng inyong mga boyfriend, ang dami niyong sinasabi, ha? Kaya sana maging aral ito ang ginagawa ni Kathleen. Talagang hangang ako kay Kathleen dahil napakababa ang loob ng batang ito. Ay alam kong ito ay may pag-asa at lalo pa itong sisikat si Kathleen. Napakagandang bata at talagang mabait at talagang wala kang masabi. Wala kang marinig sa kanya kundi ang kagandahan ng kanilang pagsasama, kanilang pagka-relasyon ni Daniel ay puro pagpupuri sa relasyon na ginawa nila sa nakaraang mga 11 years na nagsama sila ni Daniel. Talang itong si Daniel, ginawa naman ng lahat na masaktan si Kathleen at ganun talaga mga lalaki pagka makakita ng timing ay humahabol. Pero sana bago pa man isipin ni Daniel Padilla na gawin niya yon, ay sana kung may magandang masamang tinapay itong si Catherine. Pero wala akong nakikita mabait talaga itong si Catherine. Sa tanungin nga siya napaka-humble niya. So Catherine, lagi akong nagkakamali. Catherine is a very nice girl. Siya ay mabait. Napaka-sunurin pa sa kanyang mga magulang. Alam mo anak, ang mga katulad mo ay pinagpala ng may kapal. So kung hindi man ang lalaking si Daniel ang magiging kapalaran mo, alam kong may isang lalaking maging tapat at magmamahal sa iyo habang ikaw ay nabuhay. Hindi lang naman si Daniel ang may pantalon dito sa balat ng lupa. So Daniel, sana kung magkaroon ka man ng ibang girlfriend ay wag mo nang gawing laruan ng mga kababaihan sapagkat ang naglalaro ay minamalas. Hindi naman sa pagsisira kay Daniel. Sana Daniel, bago mo ginawa ang mga bagay na yon, ay ginawa mo munang comfortable ang buhay ni Kathleen. Kasi si Kathleen ay napakabatang napakabuting babae, napakamarangal. At wala kang masabi sa kanya. Wala kaming narinig na mga bagay na masama kay Kathleen o kay Catherine. Laging magkakamali kay Catherine. Sa iyo pa Daniel, ang dami mong mga yung mga pangako mo dati na sabi mo kung interviewin ka. Wala iba, si Catherine lang ang talagang crush ko habang buhay. Sinabi mo pa, mga chat ka pa noon na ikaw lang ang aking mamahalin habang ako'y nabubuhay. Yan ba? Ano yung pangako, Daniel? Kaya sana Daniel, sa darating na panahon kung ikaw man ay magkaroon ng ibang relasyon, huwag mo po sanang paglaruan ang iyong mga girlfriend, no? Pagkat ang naglalaro sa mga kababaihan ay minamalas. Di ba? So sana kaibigan, huwag na nating palakihin ang mga tungkol sa kanila ni
ang ng Katniel kasi wala na sigurong pag-asa yan na mai-assemble pa, or kung magtuloy-tuloy man yan ay ganun na lamang, trabaho na lamang at wala na yung kanilang tawag din, love scene, or ang tawag dyan, love team. So mawawala na yung kanilang love team to true life story, maging ano na lang, plastika na lang, ika nga, ano, di ba? Plastika na lang. Kunwari, sweet, pero hindi naman pala totoo yun. Yun lang ay trabaho. So, sa lahat ng mga fans ng Katniel, maasa pa ba kayo na magkabalikan yung dalawa, magkaroon ng relasyon muli? Siguro, sa tingin ko ay malabo na yun, kasi sabi ni Catherine ay pagod na siya. Alam nyo, kapag ang isang bagay na balikan pa natin, katulad ng ganyan, nagkahiwalay na, pag binalikan nila yung relasyon, magkakaaway-away, magkakasumbatan, wala na rin nga silbi, magkabalik-balikan na rin yung mga istorya, pabalik-balik, di ba? Kaya kung ako sa inyo, trabaho na lang, wag na yung hayaan ninyo ang isa't isa na magkaroon ng ibang relasyon. Kasi kapag muli kayong magbalikan sa inyong relasyon, baka masira pa ang inyong trabaho. So tama lang si Kathleen na si Catherine na naman, si Catherine ang magdesisyon na ayaw niya na. Sabi nila emotional daw si Daniel sa paghiwalay nila ni Catherine, pero alam nyo, ang babae minsan pag nasusobrahan na ang pagmamahal ay natuturn off or natuturn to hate. Alam nyo, pag nahit na laging iniisip niyan yung kamalian ng isang dating minahal, ay balik-balik away. So mabuti pa na nakapasan na yan yung mga relasyon, trabaho na lang kayo para maganda pa ang resulta, no? Bagay, sabi nila pag wala daw yung yung kilig, pag wala yung mga damdaming tinatago, pero ganyan na ang katulad niya nangyari kina Nadine Illustre at yung kanyang boyfriend dati na nagkahiwalay sila at nagka-break din sila, ay wala na, tapos na rin at hindi na sila sikat ngayon. Yung Nadine, yung sikat na artista, yung dalawang maliit na yung lalaki na kalimutan ko na yung si Nadine Illustre, yung partner niya. At napakasikat nila noon sa kanilang mga pelikula, talagang napakasigasig nila at sikat na sikat sila. Pero nung magkahiwalay sila, may naririnig pa ba kayo tungkol sa kanila? Ay wala na, no? So, ganun yata ang mangyayari dito sa Kathleen na to, sa Katniel na to. Ay kung mawala na talaga itong Katniel na ito, magkikiki na lang kayo, kanya-kanya na kayong diskarte na sumikat, no? Maganda pa nga siguro nga yung walang ganyang mga balan ng kuwan, magtrabaho na lang, no? Pag na yung samantalang nag-react daw si Carla Estrada sa nangyaring paghihiwalay ni Daniel at Catherine, at sinasabi daw ni Catherine na Carla Estrada, nag-sorry na lang siya. Ano po sa inyo, te? Nag-sorry si Carla Estrada sa nangyari sa ginawa ni Daniel. Aminado naman sila na nagkamali talaga si Daniel. So, ganun naman talaga ang trabaho ng isang ina, no? Kaya yung mga magulang talagang gabay lang yan sa mga anak, sa mga relasyon ng anak, at hindi dapat nakikialam, no? Dahil ang problema nila tungkol yan sa kanilang pag-ibig. Diyan, kumuha ka. Sa pag-ibig nila ay walang pakialam ang mga magulang. Decision nila yan. Yan ang kanilang dapat
panindigan kung ano man ang kanilang mga balakid sa kanilang buhay. Huwag silang mga magulang, wala namang pakialam dyan eh. Advice lang, hindi dapat mag-imasok dyan ang mga magulang sa relasyon ng kanilang mga anak, lalo na sa pamilya. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan si Don dito sa YouTube channel. Paki-subscribe and like po ninyo at share po ang aking video tungkol sa balitang artista dito pa rin sa YouTube. Ang pinag-usapan po natin ay ang buhay ni Catherine Bernardo na napaka-humble na bata, napakabuting bata, napakabuting anak. At sana patuloy ang inyong kasikatan, Catherine. Maligayang Pasko sa iyo. At wala sanang anumang balakid sa buhay mo. Ano yan? 25 po.